Rodrigo POV. Until now ay hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ko na si Alodia. May dumi ba ako sa mukha? Pagtatakang tanong nito, nang mahuli niyang nakatitig ako sa kanya. Ganito ako ka-obvious sa isang babae pag gusto ko ito. Hindi ko kayang itago yung totoong nararamdaman ko dito. Feeling ko kasi sasabog ako anytime, pag hindi ko na-express or nasabi ang nilalaman, or gustong gawin ng katawan ko. Para kasing nanaginip ako, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na. Sagot ko dito nakatitig sa kanya. Tigilan mo nga yan Reg, kumain ka na nga lang. Wika nito at tumalikod sakin. Kumuha ito ng maiinom na tubig. Ang cute niya kapag nahihiya, kanina pang namumula ang pisngi niya. Sabihin mo sakin Alodia, sa loob ba ng 1 taon, may nagmay-ari na ba sa puso mo? Walang pag-aalinlangan na tanong ko dito. Meron. Agad na sagot nito, kaya mahigpit akong napahawak sa tinidor at kutsara na hawak ko. Kailangan kong kumalma, ano naman kung meron. Dapat tanggapin ko lahat na hindi lang ako ang lalaki sa buhay niya. Alam ko naman ang past niya at ako ang nagpupumilit na pumasok sa buhay niya. Alam naman natin na ako yung habol ng habol dito. Kaya dapat tanggapin ko lahat ng pwedeng mangyari. Hanggang ngayon ba nandyan pa rin siya sa puso mo? Muling tanong ko dito. Alam kong masasaktan lang ako, pero handa akong ipaglaban siya. Oo, muling sagot nito at nakangiti pa siyang humarap sakin. Hindi na ulit ako nagtanong, at inubos ko na ang pagkaing niluto nito. Ayokong sirain yung moment naming dalawa. Ang importante nandito siya ngayon kasama ko. Gagawin ko ang lahat ma-fall lang sakin si Alodia. 1 taon akong naghintay, ngayon pa ba ako susuko? Alodia POV. Hindi ko masabi kay Reg, na siya yung lalaking nilalaman ng puso ko, sa loob ng 1 taon. Gusto ko siyang subukan, gusto kong tingnan kung magbabago pa rin ba ang tingin nito sakin. After nitong kumain ay bumalik kami sa sofa. Kinuha ko yung remote at naghanap ako ng magandang movie. After 5 minutes ay bumalik si Reg ng kusina. Pagbalik nito may dala na itong beer and snacks. Naupo ulit ito sa tabi ko, sa totoo lang ang sweet ni Reg. Para sakin ang awkward ng ganito. Hindi pa namin lubos na kilala yung isa't isa. Pero sa ginagawa niyang pagtrato sakin, parang ilang taon na kaming magkakilala. Alam mo bang isa ito sa pangarap ko? Wika nito sabay inom ng beer in can na hawak niya. Ang alin? Pagtataka ko. Yung makasama ka, yung ganito lang. Movie marathon, inom ng beer kasama ka. Sagot nito, kaya agad akong napatingin dito. Sa totoo lang romantic na sakin yung ganitong setup. Alam mo bang gusto na kita ilak sa kwarto ngayon? Gusto kong ikulong kita or kadenahan para sigurado akong hindi muna ako tatakasan. Wika nito kaya tiningnan ko siya ng masama. Pasaway. Inis na wika ko dito, pero napangiti lang ito. Ayokong gawin yun dahil baka kamuhian mo ako. Sapat na sakin yung ganito tayo. Basta alam kong welcome ako sa buhay mo. Ako na ang gagawa ng paraan kung paano ko makuha ang puso mo. Seryosong wika nito sabay halik sa kamay ko. Agad naman akong nagbukas ng beer at ininom ito. Sa totoo lang mahina talaga ako pagdating sa alak. Ito kasing si Reg kung ano-anong pinagsasabi. Manood ka na nga lang kung ano-ano pang pinagsasabi mo dyan. Inis na wika ko dito, at hindi ko na siya pinansin. Inayos naman nito ang pwesto naming dalawa. Bali nakasandal ako sa shoulder niya, yung para siyang nakayakap sakin. Sa isang iglap parang naging magkasintahan kaming dalawa. Gusto ko lang i-enjoy tong moment na ta. Sana dati ko pa palang hinayaan ang sarili ko. 1 taon tuloy ang sinayang ko. Bakit kasi nagpa-apekto ako sa takot? Olive POV. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay dad and mom ang tungkol sa totoong relasyon namin ni Lodia. Nakakakonsensya dahil tanggap na nila si Lodia bilang girlfriend ko. Ngayon ko lang sila nakitang ganun kasaya. Alam ko naman na pagkakaibigan lang ang maibibigay sakin ni Lodia. Pero handa akong gawin ang lahat mapaibig lang siya. Kailangang mauwi sa totoong relasyon ang fake relationship namin. Kailangan ko ng kumilos hanggat maaga pa. Bumalik ako sa kondo para balikan si Lodia. Sakto dahil nakita ko itong palabas ng kondo. Saan kaya siya pupunta? Pababa na ako ng kotse nang makita ko si Reg. Saktong-sakto, ipapakilala ko sa kanya si Lodia. Excited na akong magkakilala sila.
Pagbaba ko ng kotse, natigilan ako nang biglang yakapin ni Reg si Lodia. Napakunot na lang yung noo ko. Magkakilala sila. Pero paano? Wala namang nababanggit si Reg sa amin about sa isang babae. Alam nyo naman na si Alodia lang yung kinababaliwan nito. Nakatingin lang ako sa dalawa, mukhang seryoso ang mga ito hanggang sa umiyak na si Lodia. Kinutuban tuloy ako, sa itsura nilang dalawa, parang ngayon lang sila nagkita. Para bang miss na miss nila ang isa't isa. Ayokong mag-overthink, pero sana mali itong naiisip ko. Pero paano kung si Lodia at Alodia ay iisa? Alam ko kung gaano kamahal ni Reg si Alodia. Isang taon niya itong hinanap, saksi ako sa paghihirap at pagtitiis ni Reg. Samantalang ako, kakikilala ko pa lang kay Lodia. Sigurado naman ako sa sarili ko, na wala pa akong nararamdaman dito. Oo, maganda si Lodia. Sexy, maganda, at magaling makisama. Kaya nga ganun na lang siya kagusto ng parents ko kaya hindi siya mahirap mahalin. Pero alam nyo naman na best friend lang kami. Kahit kakikilala pa lang naming dalawa, sigurado akong pagkakaibigan lang ang kaya nitong ibigay sakin. Para akong binuhusan ng tubig na nag-yellow, dahil sa nasaksihan ko ngayon. Dahil sa kagustuhan kong hindi may kasal sa anak ng kaibigan ng parents ko. Nagawa ko pang magsinungaling, at dinamay ko pa si Lodia. Bago pa lumaki ang problemang ito, kailangan ko ng tudukan. Pero bago yon, kailangan ko muna i-confirm kung si Alodia at Lodia ba ay iisa. Rodrigo POV. 12 AM na at tulog na si Alodia sa tabi ko. Sobrang saya ko talaga ngayon, wala akong balak na matulog, dahil ayokong gumising na wala na siya sa tabi ko. Natuto na ako nung isang beses na iniwan niya ako, at hindi na yun mauulit. Habang natutulog ito, bigla na lang siyang nagsalita. Sorry Reg, wika nito kaya napangiti ako. Dahan-dahan ko itong binuhat, para dalhin sa kwarto ko. Wala akong balak na masama kay Alodia. Kahit sa totoo lang ay gustong-gusto ko na talaga siyang pupugin ng halik pero tinitiis ko lang. Kailangang hindi ako magmadali. Dapat nasa tamang process para hindi ko siya ma-open. Pagkahiga ko sa kanya sa kama, ay kinumutan ko ta. Kahit gusto ko siyang tabihan sa kama, kailangan kong pigilan ang sarili ko. Kumuha ulit ako ng beer sa ref, pabalik na sana ako ng kwarto nang mag-ring ang phone ko. Naiwan ko ito sa sofa, pagtingin ko tumatawag si Oli. Ano naman kaya ang problema nito, at ganitong oras ay gising pa siya. Hello bro, wika ko dito. Kamusta bro, anong balita sa paghahanap mo kay Alodia? Tanong nito. Nag-abala siyang tumawag para tanungin lang yun. Nagkita na kami, nandito siya ngayon sa kondo ko. Sagot ko dito. Hindi naman ito agad nakaimik. Ganun ba, congrats bro. Finally nagkita na kayo. Sige na bro, pasensya na sa abala. Wika nito at pinatay na ang call. Ang weird ni Oli, anyari dun. Alodia POV. Naalimpungatan ako dahil sa liwanag, pagdilat ko ng mga mata ko maliwanag na pala. Nanlaki yung mata ko, nang makita si Reg. Nakatopless ito at mukhang katatapos lang maligo, kaya pinilit ko ulit yung mga mata ko. Just me, ang aga-aga -1 agad ako sa langit. Naramdaman kong umupo ito sa kama, kaya mas na-alerto ang katawan ko. Baby gising na, malambing na wika nito. Mariin akong napapikit dahil sa paghalik nito sa shoulder ko. Pinipigilan ko ang sarili kong mag-react, pero hindi ko kaya dahil feeling ko nakukuryenti ang buong pagkatao ko. Stop it Reg. Inis na wika ko at agad na bumangon ng kama. Tiningnan ko to ng masama, pero nakangisi lang ito sakin. Agad akong napatalikod, kasi nga naka-topless ito. Ni hindi ko nga alam kung may suot ba itong panloob. Magbihis ka nga, utos ko dito. Nagulat ako nang batuhin ako nito. Napansin kong ito yung towel na suot niya. My gosh, ito yung panang cover niya sa ano niya. Shocks, di ko maiwasang di ito amuyin. Pwede ka nang humarap, tapos na ako. Wika nito, pero pagharap ko. Reg naman, sigaw ko at muli na namang tumalikod. Paano ba naman kasi, naka-underwear lang ito. Kitang-kita ko yung bakat niyang ano. -1 na naman ako nito sa langit. Naalala ko na naman tuloy yung gabing winasak niya, yung kayamanan ko at yun ang salarin. Masyadong mapanakit pero walang kasing ano. Naman, ay show to bakit ang landi ng utak ko. Hahaha, masasanay ka din Alodia.
Huwag kang mag-alala, ikaw lang kinikilala niyan. Wika nito habang tawa pa din ng tawa. Kainis talagang tung si Reg. Lakas mga sar, nangangamates na naman tuloy ang mukha ko. Hindi ka ba maliligo? Tanong nito at kinuha na sakin yung towel na binato niya. Salamat naman at nakabihis na ito. Hindi na, pag-uwi ko na lang. Sagot ko dito. Teka lang Reg, napano yang mata mo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Pagtatakang tanong ko dito. Hindi, binantayan kasi kita magdamag. Sinigurado kung hindi mo ako tatakasan. Wika nito kaya napanganga na lang ako. Pasaway, may isang salita ako Reg. Nangako ako sa'yo na hindi na yun mauulit. Baliw ka na talaga. Inis na wika ko dito, at lumabas na ng kwarto niya. Baliw na sa'yo. Sigaw nito kaya hanggang labas ay rinig ko. Good morning iha. Nakangiting bati ng mama ni Reg na kalalabas lang ng kusina. Good morning din po tita. Nahihiyang bati ko. Good morning mom. Bati ni Reg na ngayon ay nasa likod ko na. Naka-ready na ang breakfast, kumain na muna tayo. Wika ng mom nito. Nahihiya ako, ayokong isipin ng mom ni Reg na may nangyari na naman sa amin. Sa kwarto pa naman ako ni Reg natulog. Pero hindi ko siya masisi, dahil alam niya ang nakaraan namin. Iha may gagawin ka ba maghapon? Tanong ni Tita Neri, habang kumakain kami. Wala naman po. Nakangiting sagot ko. Pwede mo ba akong samahan sa bahay? Ngayon na kasi kami lilipat ni Reg sa dati naming bahay. Wika nito kaya pumayag na ako. Sige po, uuwi na lang po muna ako sa amin. Nakangiting sagot ko dito. After naming mag-breakfast, ay hinatid ako ni Reg sa kondo. Sinabi kong hintayin niya na lang ako sa kotse, pumayag naman ito. Pagbalik ko naabutan ko itong nakasandal sa kotse niya, habang may kausap sa phone, mukhang hindi maganda ang pag-uusap nila dahil nakasimangot ito. Hey, tawag ko dito dahil mukhang hindi niya napansin ang pagbalik ko. I call you back later. Wika nito sa kausap niya. Huminga ito ng malalim at ngumiti sakin. Parang sa isang iglap ay bumalik yung mood ng Reg na kilala ko. Pinagbuksan ako nito ng kotse, kaya sumakay na ako. Alodja, seryosong tawag nito sakin. Napalunok tuloy ako. Aalis ako bukas, I'm going to Korea. Sasamahan ko ang anak ng client ko. Mga 2 weeks ako dun. Wika nito, ewan ko ba pero parang nalungkot ako sa binalita nito. Sige, nakangiting sagot ko dito. Ayoko sana umalis dahil baka pagbalik ko wala ka na naman. Wika nito habang nagmamaneho. Don't worry pagbalik mo nandito pa ako. Sagot ko dito para hindi siya malungkot. Pwede bang samahan mo muna si mom sa bahay, habang wala ako? Sige, habang wala ka lang Wika ko dito kaya ngiting-ngiti naman ito. Thank you baby. Wika nito sabay kindat sakin. Nagsitaasan naman ang balahibo ko. Shoto lang kasi, pag tinatawag niya akong baby naalala ko yung gabing nag-ano kami. Wala na akong permanent address nito, palipat-lipat na ako. Basta pagbalik ni Reg lilipat na ako sa apartment na uupahan ko. Kailangan ko na din maghanap ng work, sayang naman ang pagiging licensed nurse ko diba? Alodja POV. Hapon na nang matapos kami ni Tita Neri, sa pag-aayos ng mga gamit nila ni Reg. Magmerienda muna tayo iha. Nakangiting wika nito, kaya sinamahan ko na siya sa hapagkainan. Alam mo Alodja, gusto ko ang pagbabago ni Reg mula nang makilala kanya. Nakangiting wika nito, habang patuloy sa pagkain. Akala ko nga hindi na ulit iibig si Reg. Wika nito sabay inom ng juice niya. Ako nga din po, hindi ko akalain na sa katulad ko pa siya magkakagusto. Alam nyo po nung panahong pole dancer pa ako. Feeling ko hindi na ako makakalaya sa ganoong trabaho. Nakakababa po ng tingin sa sarili. Kung gaano kalaki yung pangangarap sa akin ng mga lalaking nakapanood ng bawat performance ko. Ganon naman po kaliit ang tingin ko sa sarili ko. Nahihiyang kwento ko dito. Alam mo iha, hindi naman lahat ng tao ay pinanganak na mayaman. Hindi din kita masisisi kung napasok mo yung ganoong trabaho. Nagkataon lang talaga na kailangan mo ang malaking halaga. Siguro kung ako ang nasa katayuan mo ng mga panahon na yon. Baka hindi na ako nakasurvive. Wika nito at hinawakan ang kamay ko. Si mama na lang po kasi ang meron ako, kaya ginawa ko po ang lahat gumaling lang siya. Pero wala na pong saysay ang pera, kung talagang oras na ng isang tao.
After operation ni Mama, ginamit ko yung natitirang pera na pinangbayad sa akin ni Reg para sa pag-aaral ko, kaya nakasurvive ako nun. Kaya sobrang kahihiyan ang naramdaman ko kay Reg, dahilan para iwasan ko siya. Nakayukong wika ko kay Tita Neri. Kahit ginamit mo ang katawan mo sa pera, ginamit mo naman ito sa tama iha. Isa pa, si Reg naman ang nakona sa'yo hindi ba? Walang mali sa ginawa mo. Kahit binenta mo pa ang puri mo, para sakin isa ka pa ring mabuting anak. Wika nito dahilan para tumulong na ng tuluyan ang mga luha ko. Nakikita ko sa'yo si Reg, nung panahong down na down ako. Siya yung umahan sakin sa pagkakalugmok. Hindi niya ako iniwan, hanggang sa naka-recover ako. Tiningnan ko si tita, na ngayon ay maaliwalas na nakangiti. Alam ko na si Tito Ramos ang dati niyang asawa. Napakaliit pala talaga ng mundo namin ni Reg. Magaling lang talaga akong tumago. Si Reg nagmana yan sakin pagdating sa pag-ibig. Nakangiting wika nito at sumandal sa upuan niya. Nakatingin lang ako dito habang nakikinig. Lahat binibigay namin lahat, alang-alang lang sa pag-ibig. Kahit minsan nasasaktan na kami, ipipikit pa rin namin ang gusto namin para lang magstay sa taong mahal namin. Nakita ko lahat ang sarili ko kay Reg noong hinahanap kanya. Wika nito at bahagyang nalungkot. Dumaan si Reg sa depression. Lagi niyang sinisisi ang sarili niya, dahil sa pag-iwas mo sa kanya. Sinisisi niya ang sarili niya na may nagawa daw siyang mali sa'yo. Hindi siya tumigil sa paghahanap niya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sabi ko nga tuluyan ang nabaliw sa pag-ibig si Reg, at bilang ina niya, nakasuporta lang ako sa likod niya. Kaya laking tuwa ko nang magkita na kayo. Hindi na ako magtataka ngayon, kung bakit nagkaganon si Reg dahil sa'yo. Wika nito at ngumiti ito nang malapad sakin. Hindi ko gets ang huling sinabi ni tita. Pero isa lang ang masasabi ko, kailangan kong bumawi kay Reg. Nagluluto na ng dinner si tita, ako naman nasa garden lang, habang hinihintay si Reg. Parang gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko akalain na may magmamahal sakin ng ganito. Naiinis ako sa sarili ko, dahil masyado akong naging makasarili. Hindi ko naisip ang nararamdaman ni Reg. Puro negatibo kasi ang nasa isip ko. Alam ko naman na mahal ko din siya, takot lang ako, kasi baka katawan ko lang ang habol niya sakin. Pero nagkamali ako, masyado ko siyang pinag-isipan ng masama. Thanks God at nandito ka pa. Agad akong napalingon sa lalaking kanina ko pang hinihintay. Lumapit ako dito, at agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Thank you Reg. Wika ko habang nakayakap pa rin sa kanya. Para saan Aloja, kinakabahan ako sa kinikilos mo. Wika nito at dahan-dahan akong kumalas sa pagkakayakap sa kanya. For loving me? Hindi ko alam na grabe ang mga pinagdaanan mo, para lang mahanap ako. Sorry Reg, sorry kung nahirapan ka dahil sakin, sorry. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko, maging ang pagtulo ng luha ko ay tumigil, dahil sa pagdampi ng malambot niyang labi sa labi ko. Napapikit na lang ako, at sinabayan ang malumanay na paghalik nito sakin. Nakakatawa dahil sa isang one night, na in love ako. Sana wala nang katapusan itong magandang panaginip na ta. Nang maghiwalay ang mga labi namin, pinunasan nito ang luha ko. Kalimutan mo na lahat ng pangit nating nakaraan, magsimula ulit tayo Aloja. Wika nito habang nakatingin sa mga mata ko. Oo Reg, hinding-hindi na ako lalayo sa'yo. Sagot ko dito at muli niyang hinalikan ang labi ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga oras na ta. Pero alam kong gusto ko ito. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko, saya, kaba, excitement at higit sa lahat yung pagmamahal ko kay Reg na pinipigilan ko. Ang pag-ibig parang sugal yan, pag tumaya ka pwede kang manalo or matalo. Kaya kailangan mong tanggapin ang kalalabasan. Rodrigo POV. Bukas na ng umaga ang alis namin ni Charmaine. Mabigat sa dibdib ko ang umalis. Dahil ngayon pa lang kami nagsisimula ni Aloja. Pero ayoko namang bigwan si Mr. Crimson dahil pumayag na ako sa gusto nito. Kinaya ko nga ang 1 year na paghihintay, ngayon pa kaya na 2 weeks lang. Sumama ka na lang kaya sakin sa Korea. Wika ko kay Aloja na nagpupunas ng buhok niya. Nandito kami sa kwarto ko ngayon, at katatapos niya lang maligo. Ano naman ang gagawin ko dun Reg? Isa pa walang kasama si Tita Neri dito, kaya samahan mo na lang ang client mo.
Wika nito kaya lumapit ako sa kanya, at inagaw ang towel nito, at ako na mismo ang nagpatuloy sa ginagawa niyang pagpapyunas sa buhok niya. Natatakot kasi ako, baka pagbalik ko wala ka na naman. Wika ko dito kaya pinigilan niya ang kamay ko, kaya napahinto ako sa ginagawa ko. Tumayo ito at humarap sa akin. Hindi ko na nga uulitin yun, wala na akong dahilan para pagtaguan ka. Wika nito sabay pisil sa pisngi ko. Napabuntong hininga ako, at hinalikan siya sa noo. Babawi ako sa'yo pagbalik ko. Wika ko dito at hinalikan siya sa ilong. Kumunat naman ang noo nito at nagpout. Napangiti tuloy ako, akala niya siguro ay ikikiss ko siya sa lips niya. Sumimangot ito at nahiga na sa kama. Sinundan ko naman ito at niyakap. Ayokong gumawa ng moves na ikakasakit lang ng puson ko. Kailangan kong magtiis, hindi pa ito ang tamang oras, para magalit ka Junjun. Kahit gustong gusto na nito magwala, kailangan manatili kang kalmado. Matulog na tayo, good night Aloja. Wika ko dito at hinalikan siya sa ulo. Mas okay na yung ganito, pag nakatulog na kami magiging kalmado na ang lahat. Papikit na ako nang biglang humarap sa akin si Aloja, kaya nang laki ang mata ko dito. Ano bang ginagawa niya? Mas lalo lang nagigising ang diwa ko, dahil sa ginagawa niya. Wala man lang ba akong goodnight kiss? Nakasimangot na tanong nito sa akin. Napangiti na lang ako nang magpout ito. Bumantong hininga ako at hinalikan ito sa labi. Smack kiss lang dapat yun, pero pasaway itong si Aloja at hinawakan ako sa ulo, para pigilan ang paghiwalay ko sa labi niya. Shoto lang, nararamdaman kong nagigising na naman siya. Mas lumalim pa ang halik ni Aloja sa akin. Hindi niya ba alam na pinipigilan ko lang ang sarili ko? Nagulat ako nang biglang dumagan si Aloja sa akin. Talagang ginugulo niya ang sistema ko. Aloja, nauutol na tawag ko dito. Nakatitig lang ito sa mga mata ko, na parang nakikipag-usap. Kinuha nito ang kanang kamay ko, at pinatong sa kanya. Napalunok tuloy ako, talaga bang gusto niyang may mangyari sa amin? Pero paano kung after nito ay mawala na naman siya? Pero Aloja, baka kasi iwan mo, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko, nang bigla itong tumayo sa harapan ko. Mahinang mura ko, lumantad na sa harapan ko ang katamtamang laki ng bewang nito. Ang sexy niyang tingnan. Namumungay ang mga mata niya, na para bang lasing. Hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko. Marahan akong umupo, habang nasa harapan ko siya at siniil ito ng halik. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Huwag niyo akong sisihin dahil lalaki lang ako, at alam niyo din na 1 taon akong nagtiis. Reg, mapang-akit na tawag sa akin ni Aloja. Hinalikan ko sa labi pababa sa leeg, hanggang sa makarating ako sa tiyan niya. Tinanggal ko din ang hook ng bra nito, kaya lumantad na ng tuluyan ang chest niya. Napakagatlabi ako nang makita ang makinis niyang kutis. Tiningnan ko muna ito sa mga mata niya, bago ko pagtuunan ng pansin ito. Napapasabunot na lang si Aloja, dahil sa ginagawa ko. Gustong gusto kong marinig ang bawat pag-ingay nito, dahil sa ibang nararamdaman niya. Tumigil ako sa ginagawa ko at inihiga ko siya. Doon ay agad ko itong niyakap ng mahigpit. Nakakagatlabi si Aloja, habang nakatingin sa akin. Napasabunot na si Aloja sa akin, tiningnan ko ito na puno ng sari-saring emosyon. Para siyang nanggigil na nagtitiis. Reg, may pagmamakaawang wika nito. Nagpabigat na ako dito at hinalikan siya sa labi. This time magiging maingat na ako. Sa loob ng 1 taon, maghihilam ang sugat na ginawa ko sa kanya, kaya babalik pa rin ang dati nito. Pero kung may ibang gumawa kay Aloja after ng 1 gabi namin, iba na dapat ang asahan ko. Bigla tuloy akong kinabahan. May problema ba? Tanong ni Aloja nang mapansin na malalim ang iniisip ko. Wala, masaya lang ako. Nakangiting wika ko dito at hinalikan ito sa noo. Sinimulan ko na ang pagtrabaho. Parehas kaming kinakabahan, ramdam ko yun sa mga tingin niya. Sa pangalawang pagkakataon hindi ko pagsisihan na sayo ko yan ibibigay. Wika ni Aloja na ikinagulat ko. Doon ko na-confirm na totoo ang sinasabi nito. Napakagatlabi si Aloja, dahil sa naramdaman nito. Tulad ng dati ay ganoon pa rin. Nagkamali akong pag-isipan siya ng masama. Ako lang ang lalaking pinagkatiwalaan sa pagkatao niya. Thank you Aloja, wika ko dito at muli siyang hinalikan sa labi. Hindi ako nagkamaling mahalin ka.